Pagka nag-ceramic coat kayo ng mga glossy na bagay, it gets that extra shine, that extra gloss. So ang kalalabasan is napakakintab nung ano nyo, nung helmet nyo at nung motor nyo. Okay everyone, good morning. We are back on the road once again. At gamit natin si Baymax, ang ating Kymco Exciting S400. So this is going to be our first vlog since nakompleto na natin ang gamit. Sinubukan ko before gamit yung half face helmet. Naglagay ako ng mount sa gilid, kaso pangit yung view. Tapos wala akong mic nun dahil walang paglalagyan yung mic basically, dahil nasa gilid siya. So ang daming exposed wires. Akala ko ubra pero hindi. So bumili tayo ng full face na helmet. It's an HJC C10 para makapagkabit tayo ng chin mount by Hansi. And then bago natin ginawa yon, syempre lahat ng pwede nating gawin para maging maayos, bumili din tayo ng mic using Racing Boy. So ngayon pa lang ang magiging ano natin, first actual vlog na i-upload. So kung sino man mong makapanood nito, maraming salamat. At kung meron kayong mga feedback, huwag kayong magdadalawang isip na sabihin sa akin, like lalo na doon sa ano, sa kung okay ba yung mic, yung reception, yung volume, yung pwesto ng camera, yung footage. So just comment down below kung ano man ang inyong palagay na pwede nating i-improve. Malaking tulong yun sa akin dahil this is the very first time na gagawin ko to. Okay, so bago ang lahat, magpapasalamat din pala muna ako kay The Helmet Garage. So lalagay na lang natin dito siguro sa upper left yung kanilang webpage, or kanilang Facebook page pala, sorry. Dahil pagkabili ko ng helmet, pinaceramic coating natin sa kanila para well protected yung helmet natin. And aside from protection, ang isa sa mga benefits ng ceramic coating is yung pagiging hydrophobic niya. So hindi na kakapit yung tubig sa helmet, magbi-bead out lang siya. Ano ba ibig sabihin nun? So kunwari tumatakbo tayo, nag-visor down tayo habang umuulan, yung ceramic coating sa visor natin, itutulak lang niya yung tubig palayo. So nare-retain niya yung clear na vision nyo sa kalye. Hindi kayo na hindi kayo na bablock nung tubig, di ba? Para kayong may libreng wiper kumbaga. So yun yung isa sa mga benefits bakit nagpa-ceramic tayo. Pero syempre the best time to ceramic coat anything, mapa motor nyo, which is actually si Baymax, ano rin to, ceramic coated din, is pagkakuha nyo pa lang, kasi wala pa siyang scratches, wala pa siyang kahit anong damage. So maganda na pagkakuha nyo pa lang, pa-ceramic coat nyo na para well protected. Kasi pagka hindi pa siya hindi siya brand new, may mga scratches na siya, may mga damages na. So kailangan pa nilang i-detail para mawala yung imperfection.
So pagka bago kasi yan, yung ceramic coating niya, mas less yung detailing na kailangan nilang gawin bago i-ceramic coating pala. Yun na pala ang gusto ko sabihin. Kaya pinakamaganda talaga na gawin nyo siya habang bago. So ganun din yun dito sa sa motor nating si Baymax. Yung visor nito na naka-ceramic coat, pag inangat mo yan, kasi adjustable to so pagka inangat ko siya medyo mataas, clear pa rin yung nakikita ko sa harap ng visor kasi yung tubig sa kanya nagsislide off. So yun yung pinakamaganda pagka nag-ceramic coat kayo. Pagka nag-ceramic coat kayo ng mga glossy na bagay, it gets that extra shine, that extra gloss. So ang kalalabasan is napakakintab nung nung helmet nyo at nung motor nyo. So yun, etong si Baymax naman is ceramic coated by the Powerhouse Project here in Taguig. Napakaganda rin ng pagkagawa nila dito. 1 year old na to si Baymax so pagkakuha ko pa lang sa kanya, sineramic ko na siya. And until now, yung ceramic coating niya, yung hydrophobic niya is still in pristine condition. Wala akong nagiging issue sa kanya. Kaya I highly suggest talaga na gawin niyo yun pagka kumuha kayo ng motor, ng helmet. O nga pala, kay Powerhouse Project, pagka nagpa-ceramic coat kayo ng motor, kasama na ang helmet doon. So lalagay ko din sa yung page nila dito siguro ulit, upper left. Visit niyo yung page nila. So yung ceramic coating naman sa motor, usually it takes I think 2 to 3 days kung di ako nagkakamali. Pero yung sa akin kasi nagawa nila in 1 day lang Yung helmet ko ganun din. Dahil nga hindi ito yung kakakuha ko lang, so hindi yung HJC ko yung yung pinaceramic ko kasama nung motor. Ang pinaceramic ko doon is yung isa nating helmet. So kay Helmet Garage naman, ang ceramic coating nila is 2 days, 2 to 3 days actually pala, hindi pala 2 days lang, 2 to 3 days ang ceramic coating nila. So pinaceramic ko siya ng weekday, nakuha ko siya by Saturday parang Thursday to Saturday ata yun. So yun, highly recommended sila ang dalawa for your ceramic coating needs. And syempre being ceramic coaters, detailers din sila. So one is for the helmet, the Helmet Garage, and Powerhouse Project, ceramic coating, detailing, car wash for your vehicles naman, motor, kotse. So sila naman ang napakaganda ng gawa nila. Visit nyo yung page nila. Okay, so this is our very first vlog. And yun, in-explain ko lang yung yung mga gamit natin, di ba? Kasi we are advocates of safe riding. So para sa akin, part yon ng safety, ang pagsaceramic coating. Gaya nga ng sinabi ko, para sa helmet natin, yung bukod sa papanatilihin niyang malinis yung helmet nyo pagka umuulan dahil hindi sa makapit, ang isa pang benefit nun is clear vision para sa visor nyo. Kaya magandang naka-ceramic coat kayo. So aside from that, kung makikita nyo, ayan, tuyo ko lang konti. So we have gloves, we have our riding jacket, riding pants. Wala lang tayong riding boots pa kasi hindi pa ako nakakabili. Pero as much as possible, riding boots or riding shoes is definitely a good idea, diba? Pero at the very least,
riding jacket man lang, tsaka helmet na matino. Huwag tayo gagamit ng substandard please, kasi marami na tayong nakita na aksidente, hindi lang sa ano, di ba, dami lumalabas sa mga Facebook, social media na aksidente na pagka hindi maganda yung helmet na gamit nila, ang nangyayari is napipisa, naiipit pa rin yung rider. And yung sa jacket naman, syempre it protects you from injuries, no? Hindi naman totally mawawala yung injury, but it can lessen the chance of major injuries. Kasi meron tayong mga nakikita, lalo na kahit nga yung mga slide lang, di ba? Very minor accident, pero kita nyo naman ano nangyayari sa kanila. Natotosino talaga yung braso, yung palad, hita, dahil lang sa improper riding attire, kumbaga. So as much as possible, syempre alam ko hindi rin naman mura na bumili ng full gear, pero as much as possible gumamit tayo ng matinong helmet. Yan, ano yan, aside from a law requirement, no? Pero wag tayo magsuot ng helmet dahil lang sabi bawal magmotor ng walang helmet. Magsuot tayo ng helmet at isipin natin na ito ang magpoprotekta sa ulo natin para makauwi tayo ng ligtas, di ba? Ay, wala namang may gusto sa aksidente, pero minsan kahit anong tinumo sa pagmumotor, pagka nakatsempo ka talaga ng kamote sa kalye, mapa motor man yan, mapa kotse, malala pa nga dyan, jeep, bus, truck, di ba? Ang lalaki ng mga yon, pag yan sinalpok tayo, talagang wag naman sana, pero malaking disgrasya yan pagka tinamaan tayo ng ganyan. So yun, helmet definitely, I suggest actually, kung kaya natin mag full face, that still gives you the best protection. Kasi aside from sa ulo natin, unlike sa half face na ang protection na binibigay niya is ano lang, yung pinaka taas ng ulo natin sa likod, walang chin protection o para sa mukha, sa baba ang half face. And merong instances kasi na pagka na-aksidente tayo, sumemplang tayo, tinamaan tayo at tumalbog ka, tumama na yung helmet mo sa sahig, yung visor natatanggal. O kaya pagka sumadsad ka ng paharap, yung wala kang protection sa baba, so pwede pa rin tamaan yung ano mo, yung baba mo, yung panga mo, yung mukha mo, yung bibig pagka naka half face. So pag naka full face, mas safe pa rin siya para gamitin natin. Pero alam naman natin syempre dito sa Pilipinas napakainit. So half face is actually good. Matagal ko siyang ginamit, siguro for almost, di pala almost 20, kailan pa ako nagsimula magmotor? 2019, 21, 2, 3, 24 na ngayon, going 5 years na ako nagmomotor. Suot ko is yung HJC ko na na half face helmet. Awa ng Diyos, hindi pa naman tayo na aksidente, kaya hindi ko pa na-experience, pero marami na ako nakitang ganun na aksidente. So yun ang aking payo. Kung naiinita naman kayo, syempre ang isa pa rin sa pinakamagandang option is a modular helmet para nabubuksan nyo. So magandang rin ang modular. Yun naman yung isa sa mga actually nagamit ko na silang lahat dati modular tsaka half face ang helmet ko. So sa modular naman, magagamit mo lang siya during stops, either tumigil ka, may traffic stop, stoplight,
yun yung mga best place gamitin yung ano, yung modular helmet. Pwede mo siyang iangat para medyo presko yung hangin, pero pagka tumatakbo ka na, definitely yung helmet natin dapat nakababa para protected pa rin tayo. Tsaka malakas ang drag pagka ano pagka nakataas yung ano, yung chin ng modular helmet, tapos tumakbo ka na medyo matulin, hahatakin niya yung ano yung ulo mo pa atras nung helmet sa lakas ng hangin. Kahit na mabagal pa lang, siguro tumakbo ka ng mga 40-50 siguro, ramdam mo na meron ng ano yun, meron ng hatak agad sa mukha mo yung modular helmet. Kaya the best pa rin is pag naka modular ka, baba mo siya habang bumabiyahe, tapos pwede mo naman buksan yung visor lang so yun ang ano pa rin doon, yun pa rin ang best suggestion. Yun, tapos syempre bukod sa helmet, yun yung mga iba-ibang klaseng helmet na nasubukan ko personally. Ngayon ito, yun nga, naka full face tayo para makapag-vlog tayo ng maayos, ng maganda. Riding jacket, meron tayong mabibili niyan na hindi naman ganong kamahalan. Siguro meron kayo makukuha na sa mga 4-5,000. Itong sa akin, suot ko ngayon, ano pa to, 2019 ko to. So, pagkakuha ko ng motor, bumili ako ng jacket ko. So since 2019, ito na yung jacket na gamit ko. Naka ano na ako, dalawa na yung jacket ko para may kapalitan. Kasi nga nagmomotor tayo halos araw-araw, papasok na opisina, which is malapit na tayo by the way. Araw-araw tayo nagmomotor. So bumili ako ng jacket pa na kapalitan nito. Syempre kailangan mo laban, di ba? Dun sa mga nagsasabi na mainit mag-jacket, akala ko rin yun dati, counter-intuitive nga kung tutuusin. Kasi mainit, tirik ang araw, pero magja-jacket ka. Pero mas presko pag nag-jacket ka habang mainit, kasi hindi tumatama sa balat mo yung araw Tapos ito, yung gamit ko, mesh yung jacket so tagos talaga ang hangin dito. Yun nga lang din, pati yung init tagos, pati tubig. Kung sakaling umulan, kapote ka talaga, kasi sandali lang basa ka na So yun ang isa sa mga disadvantage. Pero yung protection na ibibigay sa'yo ng riding jacket is ano rin naman, malaking bagay. Dahil yung elbow pads, meron kang back protector na foam, chest protection meron din to, dalawa. Tapos balikat syempre. So meron akong kakilala na ilang beses na rin nag-slide sa motor niya at naka-jacket siya nun. So wala siyang injury sa katawan niya, diba? So ang may damage lang sa kanya yung motor niya. Okay lang yun, kasi ang motor naman napapalitan ng pyesa pero ang katawan natin, di mo pwedeng palitan yan, diba? Pagka nabalian ka ng buto, pwede mong ayusin, pwede mong pa-opera, pero Diyos ko lang, yung magkano naman yun kumpara sa bumili ka ng jacket na worth 5,000 pesos kumpara sa kailangan mong ibayaran sa pagpapagamot, pagpapa-hospital, diba? Di hamak naman na mas mura yung jacket. So para sa akin yon, kung hindi naman lahat ng tao kayang bumili ng lahat sabay-sabay, diba? Ako nga, yung riding boots, hindi rin ako makabili kasi hindi rin naman siya cheap. Pero at least man lang protektahan natin yung katawan natin. So at least the riding jacket, matinong helmet, para safe tayo palagi tuwing nagmomotor tayo, diba? Hindi yan absolute protection Hindi naman natin sinasabi na pagka nag-jacket tayo, nag-helmet tayo, wala nang masamang mangyayari sa atin. Ang trabaho lang yan is bawasan yung pwede nating masustain na injury
in the event na mag-slide tayo, ma-aksidente tayo, so nababawasan natin yon. Bukod pa doon, syempre, pagka maganda helmet mo, maganda yung jacket mo, napaka-pogi mong tignan sa kalye, di ba? Isang bonus yun. Kaya yan ang mga payo ko pagka tuwing sumasakay tayo sa motor, kahit malapit lang. Yun ang gusto nating suot sa ating katawan palagi tuwing sasakay tayo ng motor. Okay? So yun, dun lang magtatapos ang ating vlog ngayong araw, dahil nga pinakaunang vlog lang to. Kung nag-enjoy kayo sa ginawa ko, kung nagustuhan nyo, like and subscribe lang kayo sa page natin para ganahan naman tayo na gumawa pa ng mas marami pang videos sa susunod. Maraming salamat. So aalalanan ko na lang kayo na always rest for the slide and not just the ride. Ride safe, everyone.